Mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga staff po at mga pasyente. Nandito po ako para mag-share ng Word of God. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako manghihingi. May trabaho din po ako. Good morning po, Medical City. Ang dala ko rin po ay hindi religion, kundi isa pong Word of God po. Yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Gusto ko lang pong i-share since mayroon po tayong mga sakit. Ako rin po ay may sakit at ito po ay hindi aksidente yung pagkasakit ko kasi hindi po ako sakitin. Pero sabi nga po sa Biblia, sa ating mga kahinaan, pinapakita ng Diyos ang kanyang kalakasan sa atin. So hindi po dapat natin maging kahinaan po yung ating karamdaman, ito po ay maging kalakasan po natin. Sapagkat sinabi niya po, hindi sa lahat ng panahon kasama niya po tayo. Kasama po kayo. Kasama siya sa lahat ng pagkakataon. So nais ko lang po i-share ang Word of God po, yung pagmamahal po sa atin ng Diyos, na bawat po isa sa atin ay minahal po ng Panginoon. At agree po ba kayo doon? Yes po. Kaya gusto ko po i-share sa inyo ang good news. At ang good news po ay sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So, yun po yung good news. Pero bago po yun, alam nyo po bang may bad news? At ang bad news po, sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong, sabi pa sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. So, wala pong perpekto, lahat po nagkasala. At dahil po sa kasalanan, sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo ng ating Panginoon. So yun po, kaya po pinadala ang anak upang magkaroon po tayo ng kaligtasan. So meron po dapat tayong kamatayan at yun po yung parusa. Dalawa po yung parusa, physical and spiritual. Yung physical po yung nakatakda na po sa bawat isa sa atin na kamatayan. Once mamatay tayo sa sanlibutan ito. Pero may pangalawa pa po na nakakatakot. Mas nakakatakot pa po ito sa sakit na meron po tayo. Katulad ko po, may mayuma ako, pero hindi ko po siya worry kasi nandyan po ang Panginoon. Kasama po natin. Siya po ang bagamat ng ating mga doctor, mga nurses natin, sila po ay ginagamit ng Panginoon para magpagaling. Pero mayroon pa po tayong isa na napakadakila, ang ating greatest doctor, which is ang ating Diyos. So yung second death po, yung po yung pangalawa at nakakatakot sapagkat everlasting po yun. Ang sabi po doon, ito po yung hellfire, everlasting punishment. Yun po yung tinubos ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. So ito po yung good news, John 3:16, na kung sino man ang sumampalataya ay hindi na mapahamak kahit mamatay po siya ngayon. Anytime. Nakita nyo naman, nagkakagulo na po ang mundo. Papunta na po tayo sa end times. Biblical po yung nangyayari sa Iran, sa Israel, sa US, and everywhere na po. Magkakaroon ng tagutom, nagtaasan na po lahat, di po ba? So yun po, ang katakutan po natin is yung everlasting punishment po. Pero hindi po dapat natin ito katakutan kasi nagbigay na po ng kaligtasan ng Diyos. Siya po ay nagkatawang tao, kilala nyo naman po siya. Napako sa ating mga kasalanan upang tubusin tayo. Napako po siya at ninilibing. Talagang siya po ay namatay. Ngunit hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay buhay. After 3 days, ayon sa scripture, siya ay nabuhay na maguli. So yun po ang good news, yun yung hope, yung power of resurrection ni Jesus Christ. Na buhay ka man o patay sa kanyang muling pagparito, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po sa Marcos 16 verse 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan. So yun po, yun lang po ang aking nais ibahagi sa inyo, yung good news ni Jesus Christ. At the same time din po, after po natin tanggapin kung kayo po ay nanalig, handa po kayong manalig sa Kanya, mag-pray lang po tayo ng prayer of acceptance of Jesus Christ. Again, He's not religion, He's the one true God, si Jesus, ang nag-iisa, ang ating nag-iisang Diyos.
Prayer lang po ng acceptance sa buhay nyo. Acknowledge nyo lang yung tayo po ay nagkasala. Tapos tanggapin siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Pagsisihan lahat ng kasalanan. Sapagkat sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, hindi magmamana ng kaharian ng langit ang mga makasalanan. Ano po ba yung mga binabanggit doon? Ang sabi po doon, adultery. Yung may asawa po tayo. Kahit buhay po, kung buhay pa po yung asawa at nag-asawa ka uli, adultery. Fornication, pakikiapid po. Yung wala pong kasal, nakikipag-sex po tayo. Live-in man yan, boyfriend, girlfriend man yan. Fornication po yan, kasalanan din. Idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi lang ito nakikita sa ribulto, sa mga larawan, kundi yung wala po tayong panahon, puro lang tayo trabaho, wala tayong panahon, pero tayo business, wala tayong panahon sa Diyos. Ito po ay may tituring na spiritual idolatry. Lahat po dapat yan pagsisihan natin, pagsusugal, paglalasing, pagnanakaw, pagpatay, paninirang puri. Lahat po yan ay hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit. Pagmumura, pag-iinsulto, pang-iinsulto sa kapwa. Lahat po yan, hindi po tayo pwedeng makapasok sa langit kung hindi po natin yan pagsisihan. So napakahalaga po. Sabi nga po tayo ay hukuman pagdating ng judgment day ayon sa ating salita at gawa. Kaya sa salita pa lang, maingat na dapat tayo kung ikaw po ay Kristiyano na. Kung ikaw naman ay hindi pa Kristiyano, ito na yung panahon para tanggapin natin ang ating Panginoon. So yun lang po, marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga mahal kong nurse and mga lahat ng staff at mga patient dito. Lagi niyong tandaan, kasama niyo ngayon ang Panginoon sa inyong karamdaman. Kayo lang po, iniintay niya lang po kayo na lumapit sa Kanya. Rebuke all the sickness and the diseases, the spirit of infirmity. Kaya nyo po yung i-rebuke, yan po ang kapangyarihan ng isang Kristiyano. Bukod sa ginagamit po ang ating mga doctors para tayo po ay gamutin. So yun lang po, mag-pray lang po ako ng maiksi na panalangin bago po ako umuwi. Amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, nakapangyari ng lahat ng bagay. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. At nandito po ako sapagkat sinabi mo na ibahagi ko ang salita mo sa pamamagitan ng isang panaginip, Panginoon, ng aking pagkakasakit, O Diyos, ay hindi po aksidente, O Diyos. At hindi rin ito maging kahinaan ko, bagkus ito ay maging kalakasan ko, Panginoon, upang patuloy kong magawa ang iyong kalooban ng ibahagi ang good news, Lord. Lord, itinataas ko po ang lugar na ito, ang Medical City Clinic of Market, O Lord. Lahat po na may sakit at karamdaman ngayon sa mga oras na ito, Panginoon. Hinihingi ko po, Panginoon, ang inyong dakilang kamay. Patong mo po sa bawat isa sa amin. Cleanse it, Panginoon, in all of the spirit and of infirmity in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Heal them, O Lord. They are healed today. And thank you very much, Lord. Lord, sa lahat po ng nakapakinig sa iyo, Panginoon, Lord, kung ngayon po ay gusto nyong sumaksep sa grip of salvation na free na binibigay ni Jesus Christ sa inyo, sumabay lang po kayo ito sa maiksing prayer na ito and repeat after me lang. Sabihin nyo lang po yung pangalan ninyo, Panginoon. Salamat na napakinggan ko ang mabuting balita na hatid ninyo. Nabatid ko na ako ay makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa aking makasalanan at ikaw po ay tinatanggap kita bilang aking Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Mula po ngayon, ako po ay susurrender sa inyo. Pagpapractice po ako ng tinatawag na binagong buhay at babasahin ko po ang iyong salita upang mayroon po akong guide para po makilala ka pa kita ng lubusan. Ingatan niyo po ako, Panginoon. Maraming salamat sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. In Jesus' mighty name, sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus dito sa lupa at sa langit magpakailanman. Amen. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Ito ngayon sa medical. 6 a.m. 7 p.m.
Una